Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Mga drogang kung tawagin ay extenders. Maglalasa nga yung hinalo namin. Pero yung tama na siya, nasa loob na ng katawan mo. Ang basura sa Sierra Madre. Ang Sierra Madre source ng ating irrigation at saka ng inumin. Pag winasak mo ang level ng tubig natin dito, para mo na rin nilalason ng ating kabayanan at saka ang kapatagan natin. Ang lahat ng yan ngayong gabi Sa Reporter's Notebook. Niluma na ng panahon ang problema sa ipinagbabawal na gamot dito sa bansa. Sa 2009 World Drug Report ng United Nations, lumalabas na nangunguna ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya sa prevalence o paglaganap ng shabu. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito masugpo-sugpo. Ang nakakabahala, mas lalong nagiging mapanganib ang ibinibentang droga sa kalusugan ng gumagamit nito. Iba't ibang kemikal na madaling mabili ang hinahalo at ginagawang pamparami o tinatawag na extenders ng ilang lulong sa droga. Ginagamit ang monosodium glutamate o MSG upang mas mapasarap ang iba't ibang lutuin. Pero para kay Gabriel, ibang putahe ang pinapasarap ng MSG. Ang kinahuhumalingan niyang shabu. Hinahaluan po namin ng virgin, kaya yung candy. Kahit anong, basta yung kung anong kukulay dun sa shabu na bilhin namin. Runner din ng shabu si Gabriel. Ayon sa kanya, hinahaluan din niya ng MSG ang ibinibenta niyang shabu. Sa ganitong paraan, mas dadami raw ang shabu at mas lalaki ang kita niya rito. Ginagamitan namin siya ng partible, para yun, para ganun. Hindi naman nila mahal tayo pag sinalat nila. Pero may mga lulong daw sa droga na kahit alam na may halo, ay ginagamit pa rin ito. Kasi mas mangingibabaw pa rin po yung tama ng shabu kaysa sa ibang hinahalo namin eh. Maglalasa nga yung hinahalo namin, pero yung tama ng shabu nasa loob na ng katawan mo. Ayon sa isang toxicologist, kung mapanganib na sa kalusugan ang ipinagbabawal na gamot, higit na makasasama kung hahaluan pa ito ng iba't ibang kemikal gaya ng MSG. Kung paunti-unti yung exposure na isang tao, meron tayong tinatawag na Chinese restaurant syndrome. Yun yung sumasakit yung ulo, nahihilo, medyo naduduwal, yung iba nagsusuka. Iba naman ang nakahiligan ng 30 taong gulang na si Weng. Di rin niya tunay na pangalan. Ang ordinaryong pampabango sa banyo o bathroom deodorizer, may iba palang gamit para kay Weng, isa ring runner ng shabu. Pag nakuha nyo na po yung shabu, ano po ginagawa ninyo? Binabawas ako yung sayo. So ngayon, nagdagdagan ko sa nagdagan ko na siya ng vacuum ordinalizer. Mahigit 1 taon na raw itong ginagawa ni Weng. Ayon sa kanya, halos pareho lang ang epekto ng drogang may halo sa purong shabu. Hindi man kasi ganong marami binalagay ko pa. Yung tamang-tama lang para sa katawan nila. Sinaksakto ko lang sa hindi sila magkaroon ng side effects sa katawan. Hindi ba kayo natatakot na baka may mamatay dahil sa binenta ninyo? Wala naman nangyayari sa kanila eh. Nasa kanila naman po yung gagawa sila ng ganyan o bibili sila ng gato. Pero giit ng eksperto, mapanganib rin ang bathroom deodorizer dahil sa isang sangkap nito na tinatawag na naphthalene. Pwede siyang mag-hemolysis, so yung ihi niya magkaroon ng dugo, no, mapapansin mo pallor, so namumutla siya, no? So yun, o kaya naman yung atay niya maapektuhan din, no? So since yung RBC o yung pula ng dugo na de-destroy siya o nasisira, so ang tendency magkakaroon ng hemoglobin dun sa daanan ng sa bato, no? Pwede rin maging sanhi yun para masira yung kidneys niya. Gaya na lamang ng nangyari kay Eman, hindi rin niya tunay na pangalan. Noong nakaraang taon ay naoperahan siya sa bituka dahil sa labis na paggamit ng shabu na may halo umanong ibang kemikal. Diyan ko rin nakuha yung yung pagkakasakit ka ng UTI.
Hindi ako mahilig sa maalat, pero yun ang ano, dahil ang shabu maalat din yan eh. Maalat yan, tsaka malansa. Yan ang ano naman sa akin, ang naging epekto, unser. Kasi hindi ako kumakain pagka nakagamit, lalo na kung sagad na sagad ako. Ang mahabang peklat sa kanyang tiyan ang nagsisilbing tanda sa nangyari sa kanya. Mataas ang dosage ko, tas noon inano ko, yun nakita nilang apekto nga sa shabu yan. Yung acid, gutom ako. Tapos hanggang acid ko sa katawan nagsasama. Walang ano yung bituka, walang malusaw dahil walang pagkain. Yung nagkaunti-unti palang nagka-depression. Gayunman, tila baliwala pa rin kay Emma ng sinapit. Dahil sa kabila ng nangyari sa kanya, gumagamit pa rin siya ng ipinagbabawal na gamot hanggang ngayon. Sabi ko, hindi na ako gagamit, hindi na ako titira. Lumipas lang ang isang buwan, ito na naman ako. Napasama po ako sa mga tambay po. Uminom po, gumamit po ng tsongke, tapos po, manigarilyo po. Kung marami ang patuloy na nalululong sa ganitong kalakaran, ang ilang kabataan naman, tila nagsisimula pa lamang sa kanilang pag-e-eksperimento. Ang 15 taong gulang na si Eugene, hindi niya rin tunay na pangalan dahil sa barkada, natuto raw siyang gumamit ng marijuana. Yung papa ko po, nagano po ng ibang babae po. Tapos po, napasama po ako sa mga tambay po. Tapos po, ginawa ko nila po. Uminom po, gumamit po ng tsongke, tapos po, manigarilyo po. Gaya ng iba, upang maparami ang ginagamit na marijuana, hinahaluan niya ito ng dahon ng papaya. Yung 3 rolyo po, nagiging 4 pa po. Alam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na hindi na bago ang kalakarang ito, lalo na sa mga mahihirap na lugar. Anything that physically resembles, particularly shabu, dahil yun ang maraming ano eh. And I've even been told on one occasion, may naghahalo dyan, ito madelikado to, dinurog na fluorescent bulb. Sa opinyon ng grupong Citizens Drug Watch, hindi sapat ang ginagawang pagmamanman ng mga otoridad kaya patuloy na umuusbong ang ganitong kalakaran. Ngayon, yung kabagalan ng law enforcement, yung kabagalan ng pag-ikot ng gulong ng hustisya, talaga nagpapalala yan kasi lumalakas ang loob nung nagbebenta. Sagot naman ng PDEA, kulang ang kanilang tao upang masigurong may magbabantay sa mga kasong ito. Hindi naman natutulog ang PDEA sa trabaho. Ngunit gaano karami ang PDEA kumpara sa buong populasyon ng Pilipinas. Ang original idea for PDEA was, in the offing, una, about 15,000 and then eventually trimmed down to 5,000 until the DBM saw it fit to only recommend for an initial of 1,850. Ayon sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, labag sa batas ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, human ito o hindi. Aminado ang PDEA na isang malaking trabaho ang pagsugpo ng problema ng droga sa bansa. Sa kabila nito, pag-iibayuhin daw nila ang trabaho para mahinto ang iligal na kalakaran. Mahirap na trabaho ito, ngunit ginagawa pa rin natin dahil naniniwala tayo at naninindigan tayo na kaya natin gawin. Matagal ng problema sa bansa ang laganap ng pagkandong sa ipinagbabawal na gamot. Pero kung gaano kaluma ang kalakaran, patuloy namang nakakaisip ng mga bagong paraan ng ilan. Mabuhay lang ang iligal na kalakaran. Hanggat hindi ito nasusugpo, patuloy na magiging biktima ang marami, lalo na ang mga inosenteng kabataan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang Sierra Madre source ng ating irrigation at saka ng inumin. Pag winasak mo ang level ng tubig natin dito, parang mo na rin nilalason ang ating kabayanan at saka ang kapatagan natin.
Bundok ng Hiwaga kung tawagin noon ng Sierra Madre. Sa laki nitong mahigit 400,000 hektarya, ang ilang bahagi nito'y hindi pa noon naaabot ng tao. Tinaguriang isa sa last great forest ng Pilipinas. Taglay nito ang likas na yamang higit na nakararami sa ibang malalaking bansa. Pero tila nanganganib na kumupas ng hiwaga at ganda ng Sierra Madre. Ang dating bantayog ng buhay at kalikasan, naghihingalo dahil sa pagtutroso. Unti-unti na raw namamatay ang Sierra Madre. At ang pinakabagong saksak sa tagiliran nito, ang sinasabing pagdami ng dump sites at sanitary landfills sa lugar. Ang lugar na ito ang tambakan ng mga hinihinalang smuggled na luya at sibuyas dito sa Bulacan. Diretso itong pinapala sa bangin kung saan nagkakaroon naman ng pangsahod at makikita rin natin na nasa paanan lamang ito ng Sierra Madre. Isa sa mga bagong tayong landfill ang Wakuman sa bayan ng Bulacan. Sa ilalim ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Program, maaari lamang magtapon sa mga landfill ng basurang residual waste kung tawagin o yung hindi mare-recycle. Bulok na pagkain tulad ng luya at sibuyas ang inabutan naming tinatapon dito. Nakuna namin ang pagtambak ng nakasusulasok na basura sa hukay. Ito yung mga tinatawag na condemned goods galing ng customs. May mga tinatawag na misdeclared, may tinatawag na hindi po pwede for consumptions. Itinanggi ng kinatawan ng Wakuman na labag sa RA 9003 ang pagtatapon ng bulok na pagkain sa kanilang landfill. Dumaan daw sila sa tamang proseso at mismong Pangulo ang nagbigay ng basbas para itayo ang landfill. Coming from Manila na ngayon napakalaki na ng problema at mga nearby areas ng ating lugar na wala pong mapagtapunan. Pero maring tumututol dito ang ilang environmental groups tulad ng Sagip Sierra Madre. Dahil titingnan natin yung epekto nitong mga pagtatambak ng basura sa Sierra Madre. Sa kabuuan nito na ang Sierra Madre ay tubig. Ang Sierra Madre source ng ating irrigation at saka ng inumin. At pangalawa, yung ating underground source ng tubig ay nagmumula lahat sa Sierra Madre. Pag winasak mo ang level ng tubig natin dito, para mo na rin nilalason ng ating kabayanan at saka ang kapatagan natin. Yung mga sinasabi po nating negative impacts, yes, there is. Hindi po natin maididinayan. Hindi po natin maididinayan. But mitigated po yan. Kasi po, bagong pa man po tayo nagkaroon ng proper operations neto, nasagot po yan. 8,000 tonelada ng basura kinokolekta sa Maynila bawat araw. Karamihan nito, dinadala sa mga landfill sa iba't ibang lugar sa Sierra Madre. Ayon sa mga environmentalist, hindi lang sa Bulacan may mga sanitary landfill at dump site na di umano'y hindi sumusunod sa batas. Maging sa lalawigan ng Quezon, patuloy din ang pagtatapon ng iba't ibang klase ng basura at hindi pawang residual waste lamang. At sa tuwing bumubuhos ang ulan, inaanod ang basura papunta sa sapa. Yung katas na yun, tatalon sa sapa. Isa pa yung tinatapunan, ulunan ng sapang maliit yun. Kung lumakas ang ulan, doon tatagas yun, punta doon sa malaking ilog. Maitim ang tubig sa sapa. Nakakabahalang itong mismong ginagamit na patubig o irrigation sa mga pananim ng mga magsasaka. Sa bayan naman ng Montalban sa Rizal, isang temporary landfill na puno rin ng basura ang mismong katabi ng MWSS watershed. Protected area ang MWSS watershed at pinanggagalingan ng tubig na mga kabahayan sa Kamaynilaan. Ang paliwanag ko nga dyan saan ka nakakitang matinong may-ari ng bahay na meron siyang balon na pinagkukunan ng tubig o source ng inumin niya at huhukayan niya ang katabi noon para maging Poso Negro. Ayon mismo sa Solid Waste Management Commission ng DNR, may 73 open dump site, controlled dump site at sanitary landfill na nagkalat sa Sierra Madre at matatagpuan sa loob ng 9 na probinsyang nasasakupan nito mula Cagayan, Bulacan, Rizal, Aurora, Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela hanggang Quezon. 45 rito ang open dump sites, 21 ang controlled dump sites
at 7 ang sanitary landfill. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga controlled dump site at open dump site. Pero patuloy pa rin itong tinatambakan ng basura. Ang open, yung basta itinapon ng tao, ng bayan, o ninumang entity, yung isang lugar doon sa tapunan ng basurahan kung tawagin, yan yung open. Walang management. While in a controlled facility, ito yung basta tinabunan lamang ng lupa. At nagkaroon ng kaunting clearing, pero nadyan pa rin yung mga shanties hindi maganda. Ayon sa DNR, may pahintulot o environmental compliance certificate raw ang mga ito mula mismo sa kanilang tanggapan. Meron siyang tinatawag na conversion sa local government. And provided that nag-comply sila doon sa mga requirements naman na pag-apply ng sanitary landfill, ay merong ECC na dapat i-comply. Walang silbi yung ECC, yung mga papeles na permit na binigay sa mga landfill, sa mga dump site, kung walang monitoring. So yung monitoring will come later. So ang sinasabi namin, wag muna silang maglinis ng kamay. Pero milyon-milyong pisong maaaring kitain sa pagkolekta at pag-imbak ng basura ang pangunahing dahilan. Kaya raw patuloy ang pagbibigay ng lokal na pamahalaan at DNR ng mga permit at ECC kahit lumalabag ang mga ito sa batas. Bakit mo pipilitin ang isang bagay na disastrous, magastos, at alam nating masama ang epekto? Samantalang dahil pera nga, ginagawa nilang negosyo ang basura. Doon sa aspeto na merong palakasan na sinasabi, well, minsan merong misconception eh. Meron po minsan mga in-between na mga professional broker na doon minsan nagkakaroon ng sinasabing nagiging biktima ang mamamayan at ang ating pong pamahalaan na ito po naman pwedeng idiretso sa ating tanggapan. Hindi raw pagtatayo ng landfill o dump site kung hindi waste segregation o paghihiwa-hiwalay ng basura ang sagot sa problema ng basura sa Sierra Madre. Bagamat yun illegal, yung sanitary landfill, maraming batas na nabubutasan at hindi na ipatutupad at pinalulusot na lang. Kaya ang hiling namin ay mag-zero waste tayo. Mag-waste segregation tayo. Sa halip na mag-imbak ng basura sa mga dump site o landfill na lalong ikasasama na kalagayan ng kalikasan, magiging mas epektibong solusyon daw kung mismong mamamayan ang magbabawas ng dami ng kanilang basura. Masalimuot at tila walang kasagutan ang lumalalang problema sa pagtatapon ng basura. Ano man ang epektibong paraan para maibsan ang dami ng basura sa Pilipinas, ang mahalagay mapangalagaan pa rin ang ating likas yaman, tulad ng Sierra Madre. Huwag nating itapon na tila basura lang ang kahalagahan nito sa ating buhay. Ako si Jig Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.